Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is alin ang tama, katawan na may kaluluwa or kaluluwa na may katawan. And may concept po ito na dichotomy. The theory of dichotomy teaches that human being consists of two essential parts, body and spirit. The term soul and spirit are used incredibly in scripture, referring to the same immaterial part of man. The soul spirit is what continues after death and is ultimately reunited with the body in resurrection. 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 44. Unlike trichotomy, which separates the soul and spirit, dichotomy affirms the unity of our material being in the relationship with God. And makita po natin to sa Genesis chapter 2 verse 7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into the nostrils the breath of life, and the man became a living being. Sa Tagalog naman po. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alamat ng lupa at hiningan ang mga butas ng kanyang ilong. Hininga ng buhay at ang taong naging buhay na kaluluwa. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin kay Pastor Russell po. And magsisimula po tayo sa teaching na binigay po niya. First teaching, man is both physical and spiritual. So, tayo pong mga tao, we are a physical nature and we have a spiritual nature. Spiritual nature kasi, ayan yung katawan, yung kaluluwa na nasa loob natin. Kapag namatay tayo, hihiwalay na yun. And yung physical naman, ito yung appearance natin, yung pangangatawan mismo natin. Ngayon naman sa second teaching, the spirit lives on after death. So, yung spirit po is nabubuhay pa rin siya after ng kamatayan natin dahil humihiwalay lang naman to sa katawan natin. So, nagkakaroon pa rin siya ng sarili niyang buhay. Ngayon naman sa third teaching, God cares for both the body and spirit. So, yung Panginoon sa Kristo, nagkakaroon siya ng care sa kaluluwa natin at sa physical na pangangatawan natin. Kaya nga tayo diba nagkakaroon ng spiritual growth dahil sa kagustuhan ng Panginoon at concern siya sa atin. Ngayon naman sa application na po tayo. First application, value eternity by investing in God's kingdom. So, i-value po natin yung binibigay ng Panginoon na walang hanggang buhay sa atin, and mag-invest po tayo sa kingdom ng Panginoon, which is yung langit. Mag-invest po tayo ng kabutihan at walang ginagawa ng kung ano naman. Yan naman po sa second application, apply the whole gospel to the whole person. Yung gospel po na sinishare sa atin ng Panginoon, yung wika na itinuturo niya sa atin, i-share din po natin to sa iba't ibang tao and i-apply natin sa sarili natin yung mga nakukuha natin word of God, lalong-lalo na sa Bible. Ngayon naman sa third application, nourish both the physical and the spiritual. So, alagaan natin palagi yung pangangatawan natin, yung physical na pangangatawan, physical na postura. Ganun rin sa spiritual natin, dapat hindi natin siya hinahayaan magkaroon ng ipag-iisip na iba't iba. Ngayon naman sa discussion na tayo, how does knowing that you will live forever change the way you live now? Sobrang saya kasi kaya ko parang magbago yung buhay na meron ako kagaya sa dati. Ayun lang po for today's discussion. Thank you for watching.